Pansin nyo, naka-ready na. Ito ang re-reviewin natin ngayon. Gentleman Privé. 1, 2. Yan. Okay ang sprayer niya, guys, ha? Okay ang sprayer niya, no? No? Simple. Bakit? Kasi ang sprayer nito iba. Iba ang sprayer ng Dior. Okay? Kuya dito, Diorum Intense, no? Diorum Intense. Okay, dito tayo spray, ha? 1. 1 lang. Off the bat, warm ito. Warm. Right off the bat, mas mabulaklak ito. Diorum Intense. Kuya dito, bakit mo nilabas ang Diorum Intense? No? Kasi lagi ito kino-compare. Lagi ito kino-compare dito because of yung iris, which is powdery. Okay, alam nyo naman yan eh. No? So, bago tayo magsimula dito guys, di ba nakwento ko before na ang Dior Homme, ang Homme line ng Dior started with Olivier Polge, anak ni Jack Polge, no? Ng Chanel. Na Olivier Polge, siya ang head perfumer ng Chanel ngayon. Ang dami nang naglabasan. Okay, ito. Ano tawag doon? Gentleman, no? Gentleman line, Prada L'Homme. Ang dami pang houses. Nauso kasi guys nung mid-1990s. College pa ako noon, na mid-1990s, tapos nag-peak to ng mga 2010s. No? Actually, bago mag-2010, no? Yung metrosexual, no? Ano ang metrosexual? Yan yung maalaga ka sa katawan mo, vain ka, no? May pagka-banidoso, pero related sa health, no? Siyempre, yung skin mo, gusto mong ganyan. Mga iba, nagli-lip gloss. Lalaki, ha? Lip balm, no? Para hindi mag-crack yung lips. So, yung forma, naging medyo feminine, no? Effeminate, no? Parang ganun ang forma ng metrosexual. Pagdating ng early 2000s, nag-peak na yan kay yung football player, no? Si, pangalan yan, kay Spice Bomb, kay Spice Girls. Si, pangalan yan, David Beckham, no? Manchester United, Man U, yan. Yung forma niya, guys, no? Alaga yung sarili. Pagdating ng mid-2010s, no? Early 2000s actually, yan eh, 2004, Dior Homme nilabas ni Olivier Polge, no? Yan yung, pwede pala yung lalaki, malambot, di ba? Amoy powdery. It defined the Homme line, in short, no? Na ang Homme, ay, ganito pala. Ang lalaki, hindi na basta bargas yung amoy, no? Pwedeng lipsticky powdery, no? Iris, no? Si Olivier Polge nag-start niyan. Kaya, in fact, ano yun? Ang unang gumaya, ano tawag doon? Salvatore Ferragamo Valentino, no? Uomo. The Uomo line of Valentino, no? Sino nag-start yan? No? Hindi Prada nga ang nauna eh. Olivier Polge. So, nung naging si François Demachy ang perfumer ng Dior, no? Medyo na-insecure siya. Dahil bakit Homme ganito, ganyan. So, ang daming iterations, no? Ang daming flankers na lumabas, tapos tinanggal, tapos bumalik, no? May Dior Homme O, Dior Homme Sport ba? Dior Homme Cologne, Dior Homme 2020, yan yung walang iris, no? That is François Demachy grappling with his demons, no? Gusto niya gumawa ng talagang akin. Kasi ang daming mga ang daming mga fans ng Homme na talagang hardcore fans. Gusto ko ganito yung iris. Andun yung original na iris. Gusto ko ganito yung violet leaf. Gusto ko may leather. Gusto ko tama yung amber. No? So, kailangan niyang pasiyahin lahat ng fans, no? Na hardcore. No? So, ang daming Dior Homme. Ang daming Dior Homme. May Dior Homme parfum pa, di ba? Pero guys, ano nire-review natin ito? Okay? Parehong powdery. Yes, parehong powdery. I'd say yung pinaka, sabihin nating structure niya, no? Yung backbone niya, no? Powder, no? Iris. Ngayon, what differentiates the two is etong nire-review nating Reserve Privé, amber. Okay? Ito may amber, no? So, mas warm ito dito. Kuya, dito pareho ba scent profile? Hindi parehong scent profile nito. In fact, ngayon pagka-powder nito, ito lipstick eh, no? Mas waxy ang pagka-powder nito, no? Powder smell, no? Ito talagang powdery smell, no? Kaya lang guys, ito litawang amber, no?
litaw dito yung tinatawag na, ayoko sana i-discuss kasi diniscuss ko to sa, anong tawag doon? Armani Code Absolute. Diniscuss ko to before, kaya lang kinat ko eh. No? Yung nagbabaril-baril ako, Code Absolute. Ang amber kasi, no? Gawa sa labdanum. No? Amber is a note. Actually, it's not a note, no? Amber is an accord. No? Pinagsamang notes. Pero, pag sinabing amber, guys, ganito ha. Amber yung parang, kaya nga ganito yung kulay, oh. Tingnan mo, ambery. No? Anong kulay? Parang yun na to yung dagta. No? Parang rugby. No? Rugby na bago. No? Amber parang, to be technical kasi ang amber yan yung parang petrified wood, 'di ba? Mga puno, no? Tapos nandun yung mga, 'di ba, minsan may mga mosquito o kaya mga insects na nandun sa amber tapos tumitigas, 'di ba? Na parang pag na-fossilize yung kahoy, no, andun yung amber. No, ganun. Amber pagdating sa perfumery is a concept, guys. It's an idea. So, ang feeling ng mga tao, ang feeling ng mga perfumers, syempre, lagyan natin ng convention. Ano yung amoy na amber? Lagyan natin ng amoy. Ano nang gusto nila ipalabas? What is amber? No? Discuss ko dito, guys, mabilis lang. Gusto nila maglabas ng amoy na amber, no? Ang naging convention for the perfumers, what amber is labdanum. Labdanum, yan yung pinaka-component ng amber. Ano ba? Baga, idea lang siya eh. Ang fougere, no? Ang concept ng fougere, amoy barbero. Barbershop smell, no? Ang ginagaya niya yung amoy halimbawa ng fern, di ba? Pero wala namang amoy ang fern, no? But the idea behind that is parang nandun ka sa isang forest, tapos maraming fern, yun yung amoy, no? Pero in reality, wala namang amoy ang fern. Yun ang sinasabi nila, no? So, yan ang fougere, no? It's a convention ginawa, no? For it. Ito, so may amber, ano pag-agrihan nila? Uy, ganito yung amber. Ganun yung kulay, no? Ganito ang kulay ng amber na sinasabi ko sa'yo kasi parang petrified wood. O, so anong amoy, no? So, what they did was, parang yung ambery smell comes from, ito na guys, yung kaya nga oriental, no? Ginagamit sa Shipra, no? Which is actually amber, no? Amoy Arabo, di ba? Ito yung labdanum. Labdanum ang main component ng amber. No? Ano ang labdanum? Ito ang nakukita sa, ano ba? Sa Middle East, meron ito. No? Sa Eastern Africa, East, West, Northern Africa, Middle East, Northern Africa, merong mga shepherds, di ba? Merong mga nagtetend ng goats nila. Yung mga sheep na to, o kaya mga goats na to, pag halimbawa, napapastol, napapalakad na kung saan-saan, tumatama sila sa isang klaseng rose, tinatawag na rock rose, no? Yung rock rose na yon may dumidikit na tumatama sa goat, no? Sa wool ng goat or sheep, no? Pag tumama yon, yun yung labdanum, guys, ha? That is the labdanum. Pag tumama sa wool, no? Tapos iko-kolekta. Kunin nila yung wool, no? May parang walis. Ino-kolekta yon yung dumidikit na scent, no? Yung oils nun, that is labdanum, no? Kaya, medyo, ayan, Middle East, medyo amoy Arabo, no? Animalic, no? Actually, labdanum, ginagaya niyan is ambergris. Nakaamoy na ako niyan. Iba-iba din ang labdanum, guys, ha? So, iba-iba ang paggawa, no? Ang labdanum, isipin nyo na lang, it is the main component of amber. Yung amber na ito yung gusto palabas, di ba? The oriental smell. No, ito yung amoy Arabo. Na-discuss ko sa Armani. Meron dalawang klaseng amber. May amber na malapit sa may pagka-Arabo. Arabo na smell na yan. Merong amber na mas western, na mas gusto ng Pinoy. No? Yun yung sinasabi ko. Yung Revlon yung isa, yung sa atin yung Avon. No? That's yung Avon. Avon style of amber. Yan yung gusto natin. Yan yung sa Armani Code. Yun ang ginagamit nila. No? So that's amber. No? Labdanum, no? So, ang labdanum, dahil nga matapang yan, no? Galing nga sa mga wool ng sheep na yan, na pag tumama sila dun sa rock rose, no? Pag kinolekta yan, no? Ang tapang yan, no? It's a fixative, no? Pag hinalo mo yung kung anumang essential oil na gusto mo magpabango, it makes it more fragrant, no? Mas babango, mas lalakas, and mas didikit. Okay? Yan ang gamit ng labdanum. So, hinahaluan nila ng something what? No? Something sweet. No? Usually, ang nilalagay niyan, lalo na pag western, no? Vanilla. No? Pero guys, nakita ko kasi yung paggawa nito, no? Ha? Yung vanilla, yung labdanum, guys, lalagyan nila ng alcohol, no? Ethyl alcohol, no? Ethanol, no? Pagkalagay nila, ang labanan dyan, ilang percent ng alcohol ang nandyan, ilang percent ng labdanum ang nandyan, no?
Tapos lalagyan nila ng ilang percent ng vanilla, no? Or vanillin, no? The main component, no? That's the molecule of vanilla, vanillin. Tapos nag-iiba-iba ng klase ng amber na lalabas. Kuya, dito bakit mo sinasabi yan? Ito, ngayon pa lang sinasabi ko, ang amber na to, medyo nalalakasan ako na konti, for the style na to. Magkaiba sila. Hindi ko alam kung bakit hinahalin tulad, no? Eto, bulaklakin. Inuulit ko ha, Dior Homme Intense Bulaklakin. Pero ito, review naman tayo ng gentleman di ba? Ambery, no? Ito na, sinasabi ko sa'yo, ambery. Kuya, dito, maarabo ba? Nilagyan nga nila ng, ito na yung boozy no? Nilagyan nila ng parang, yung nakakalasing, no? In this case, nilagyan nila yata whiskey, no? Kaya kino-compare minsan sa CH Men Privé, no? Discontinued na CH Men Privé. Guys, hindi na to original yung amoy hindi original, pero at least it tries to make everyone happy, no? Yung mga amber smell kasi na yan, ayan na yung mas malakas na amber, usually yan na yung mga niche, no? Pag tinatry niya, kunin yan, no? Tapos nagiging modern naman, no? It tries to get yung popular smell, no? 'Di ba? Yung gusto lalo na ng mga kabataan, mga Gen Z, no? Sabihin natin, anong gusto nila? Armani. 'Di ba? Stronger with you, absolutely, o dito sa Pilipinas yata intensely. It proves my point, no? Yung amber ng Armani, no? Avon style versus yung amber, halimbawa, na ginamit dito, no? Ito medyo Revlon, no? Kaya lang ang maganda naman dito, tinamisan. Ang problema lang sa akin dito, no, yung amber nito sa pagtamis niya, it gets cloying a bit, nakakasawa dahil halimbawa malagkit, no? Hindi ako makaisip ng adjective for it Kung may amoy na malagkit, yun ang pag-describe ko dito, no? Kasi arnibal, 'di ba, yung sa taho, arnibal syrupy, no? So parang mabigat, 'di ba? Yun ang ayaw natin ng ganun Ako, ayoko ng ganun Kunwari indoors, no? Trapped kayo halimbawa o kayo nasa bus, tapos ganun syrupy or mainit, no? Nuclear yan. Ayoko, no? Itong Dior Homme Intense, at least, no? Mabulaklak lang Mabulaklak lang siya. Mabulaklak, may violets na nilagay dito. Yan, gumaya, and for the green, no? May violets na nilagay dito, no? Violet leaf, no? Ginaya niya talaga yung, siguro sa Fahrenheit, no? Kumukuha siya ng style na ganun, no? Dior Homme Intense, metrosexual, no? Ito nag-define, Dior Homme, yung metrosexual na lalaki, no? Bulaklakin, di ba? Bulaklakin, ito ma-amber, no? Ma-amber ito. Kung makita niyo halimbawa yung anak ni Jack Polge, ito si Olivia Polge, no? Nag-start ng Dior Homme line. They try to redefine kung ano yung lalaki. Guys, metrosexual yun. Kahit pumorma nun, naka-bell bottom, kulay dilaw, tapos naka-chaleco, no? Pero lalaki siya. So, metrosexual na metrosexual. Through what? No? Through the iris. So, ito, obviously, na-influensya si François Demachy, Olivia Polge nito, no? Yung iris niya, no? So, ito naman yung take ng gentleman na ginawa nila, ano pangalan yan? Olivier Cresp, pati Natalie Lorson, no? So, ito yung take ng Givenchy, no? So, guys, longevity pareho. Kung tatagal to, mas konti. Kasi, makapal parang syrup no? Syrupy na halos ito Uniqueness, mas unique ito, no? Kahit mas nauna nang lumabas ito, no? Mas unique ito. Longevity, projection, mas nagpo-project ito, no? Mas nagpo-project ito. Kaya lang, actually, pareho pala. Sa totoo lang, mas nagpo-project ito. Ito lang naaamoy nyo kasi iba-ibang bulaklak yung nilagay nila dito, no? In fact, guys, ito, maganda sa pagpapabango, no? May kita mo na mahal ang pabango kung maraming bulaklak. Yan yun. So, anong pipiliin ko dito? Ang hirap Ito yung tipong hindi mo talaga pwede mako-compare kasi hindi naman talaga pareho. Kaya hindi ako talaga gaano makasalita dito. Parehong may iris, yes. Sige, yun ang gusto niyo naman sabihin Pero, ito talaga mas amber, no? Ma-amber siya, no? It tries na para makuha niya rin yung mga mahilig sa niche, no? Ito yung attack nito, ganyan no? Pero gusto niya makuha rin yung mga bata, no? So,
if I'm being honest, no, ang pipiliin ko ito, no, ito, no. Kasi madami akong pabango, guys, ito. Pero mas versatile ito, no. Mas versatile ito, sa totoo lang. Kontihan nyo lang yung spray. Kasi guys, ulitin ko amoy malagkit. Amoy malagkit na, kaya nga, it all boils down to personal preference. If you like that kind of scent, no, yung profile na ganyan, di okay to. Okay to sa'yo, di ba? Ewan ko pero mas tatangkilikin siguro ito ng mga 20s, no, or even 30s, no. Pero kung 30 ka na, no, Brad, ito ka. Dito ka na. Pero nagsasalita ako kasi may mga iba akong pabango, no? Pero pag isa lang kukunin mo, siguro isa o dalawang pabango mo, ito na, no? Ito kasi iba Ito yung tipo, kita nyo, no? Kahit si Isay, naamoy lang niya to, no? Naamoy na niya yung Sauvage, naamoy niya yung Bleu de Chanel, ano pa ba, Creed Aventus. Pagkaamoy niya nito, tingnan niyo yung mata niya, biglang, ay, unique no? Uniquely what? Uniquely positive, no? Kay Isay, guys, Isay siya yung model na ginest natin, no? Panoorin niyo yan, no? Kay Isay, no, positive, no? Kaya lang ang tingin niya feminine, no? Ay, pambabae, no? Sabi ko, sira, nga yan, panlalaki. Kasi yan na, metrosexual na. Yan na yung style, yan na yung mga bagong mga kalalakihan, no? In fact, pero ngayon hindi na metrosexual, di ba? Ano ba? Sporn? Ano ba? Sporn sexual, 'di ba? Kasi sports ba? Sports na mga nagubad-ubad sa Instagram, no? Oh, gym bro ako, ganyan. Pakita ng mga abs, ganyan, no? Hindi naman makabuhat. Yan, 'di ba? Sporn sexual, yan yung uso ngayon. So, hindi ko na alam no? So, I will pick this over this, no? Pero pag kinukumpara, no? Pero pag isa lang, dalawa, or even tatlo ang pabango nyo, no? Okay to. Okay naman to. No, okay to. Kaya lang, ano pa ba? Paggabi na. Okay. So, sa pangkalahatan, I'll give this an 8. No? 8. No? Okay naman kasi. Okay ang projection. Tama lang naman yung projection niya. Tama lang yung longevity niya. Ayun lang. It all boils down to yung personal preference mo dun sa scent. No? Nadadali siya sa akin dahil hindi unique no? Tapos medyo sumobra yung amber. No? Yung timpla ng labdanum to vanilla, yung ratio niya, medyo may problema ako dyan, no, sa akin. Kasi meron akong mas okay pa for me, no? Pero pag gagamitan, guys, okay naman to. I give this an 8. Okay? Gentleman Givenchy, no, Reserve Privé, approve naman sa akin. Ito si Kuya dito nagsasabing basta na sa budget, let's review it. Love me, hate me, but never forget me. Subscribe.